This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Usa ka sitio sa Marilog District, Davao City nga dunay dagkong liki sa yuta. Wala nagipapuy-an. Ubang residente ni Alma. Vice President Sara Duterte gitubag ang nagkadayang isyu nga ginabato-bato kaniya. Pipila ka mga dolphin nasiplatan sa ligid dako Samal Island. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Padayong nagtinir sa evacuation area sa gym sa Barangay Salaysay sa Marilog District, Davao City ang sobra 70 ka magbanay nga apektado sa hulga sa landslide tungod sa mga dagkong liki sa bukid sa lugar. Ang lakang sa lokal nga kagamhanan kalabot niini atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, doon na namatod pa'y nakita nga luna ang City Government of Davao nga mahimong relocation site sa mga apektadong residente. Doon na yung mga apektadong residente nga musugot nga ma-relocate sila apan doon na say midumili nga mabalhin ilang Pinoy-anan. Kauban ang opisyal sa barangay, gisaka sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang bukirong bahin sa sitio Masawang A, Barangay Salaysay, Marilog District sa Davao City. Kung asa, doon na namatod pa'y dagkong liki sa yuta. Ug tuod man, pag-abot sa lugar, makita ang mga dagkong kang-a ug pag-ubos sa yuta. Gikan diri sa akong gitindugan atong sa taon kung unsa nagayod kadako ang nahimong liki dinhi sa luna. Atong makita pagbaba nako gikan dinhi sa parte sa kini nga bakilid, hapit na hawak ang kang agikan dinhi ug ang giubos sa yuta. Gani ang kadako sa bangag masulod na ang akong duha ka tiil. Dili lamang kana sanglit kumusibog ta dinhi. Duna gihapon tay mga liki nga nakita gikan dinhi hangtod na didto sa ubos. Sumala sa barangay, dugay na kini nga problema nila sanglit matag muulan, pabalhinon nila sa sentro sa barangay ang mga residente. Nakawa man gud na siya. Niya dito sa ibabaw naay nakita dito nga dako kay crack. Niya kun muulan naay tendency nga mo tabon to sa ilaha ba kay tinambak na sa alkantara kaniadto katong sa laging. Gimando sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga pabakwito na ang tanang residente dihang migula sa assessment sa otoridad nga delikado nga matabunan ang tibuok sitio o galing dunay mahitabong landslide. Kung ugaling simba ko lang nga mahitabo ang kabalakan sa mga otoridad nga pagdahili sa yuta o landslide, ang mga bato ingon man yuta nga sa taas walay laing padulngan kundili dinhi sa mga kabalayan nga nakatukod sa ubos nga bahin. Magduha ka semana na nga temporaryong nagtiner sa modular tents nga gimontar sa gym tapad sa barangay hall ang anaasa 78 ka magbanay gikan sa sitio Masawang A. Nakapangita na matud pa og luna ang City Government of Davao nga mahimong relocation site sa mga apektadong residente. Nana may area nga gitan-aw para isa ka hektarya paliton sa city para ilang posible mabalhinan. Pero safe na ang lugar ka o i-process pa? Human na gitan-aw, safety kay patag. Pabor sa relokasyon kining mga residente nga punting mismo sa nagliki nga parte sa bukid ang ilang balay. Yes sir, andam jud ko magpa-relocate. Kay para safety jud ang amo ang pagpuyo sir niya tapos sundon lang jud namo ang balawod sa gobyerno kasi sila man nahibalo. Okay sir. Musugot gud mi sir. Sa tinuod lang jud kay akong anak gagmay pa, delikado gid sir kana gid ang unsa. Kay wala may madaganan sir kay amo the place pa then landslide gid. Prone jud kay amo ang area. Apan dunasay dili pabor nga ma-relocate tungod gisayangan sa ilang mga napundar. Para nako may delikado nga nakita nako to.
Kay kanang liki sir, sa una pa na, sa mabuhi pa among mga kanunuan na ng liki. Sakit sa among buot sir kay imbis kay na-improve na among lugar, i-declared mi nga delikado ng lugar. Kung ako, dili mi mohawa. Labag yun sir kay nang ano. Diha gud mi na kuan sir. Gagmay pa among balay, kugon pa. Sara, nakasabay sab nato sa pagsaka sa maong bukirong bahin sa Barangay Salaysay ang mga personahe sa City Agriculture Office. Sang litay paygayon sila og survey aron masuta kung unsa ang gilapdon sa kining parte sa bukid nga maapektuhan ang mga pananom ug galing do na mahitabo nga pagdahili. Sa karon padayon matud pang kaso sa barangay ingon man sa lokal nga kagamhanan ang kining posible nga temporaryong relocation site sa mga apektadong residente. Sara. Daghang salamat, Argil Relator. Regulatory Compliance Board sa Cagayan de Oro City, LGU, nasakpan ang usa ka massage spa sa downtown area sa syudad nga ga-operate bisan walay business permit. Samtang management sa mong spa ipatawag sab sa RCB human gireklamo kini sa usa ka sakop sa media nga giingong giharas sa usa sa mga staff. Ani ang report. Nadiskubrihan sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City, LGU ang usa ka massage spa nga ga-operate bisan walay business permit sa downtown area sa syudad. Kini ang resulta sa mga operasyon sa RCB sa pagmonitor sa mga patigayon sa syudad. Tungod sa kalapasan, gi-issuehan ng ordinance violation receipt ang maong spa. Ang ayman buhaton niya ang bypass nga tipo sa operasyon. Ito yun kung sa'y tinuod, no? Samtang, nakatakdang ipatawag sab sa RCB ang management sa mong spa aron imbestigahan ang giingong ubay-ubay na ka mga insidente sa pagpapriso ni ini sa ilang mga customer. Matod sa RCB, ilang na monitor ang mong spa nga makadagang higayon na nga nagkaso sa ilang mga customer tungod sa giingong pagpangayo kuno og extra service. Lakip sab dinhi ang reklamo sa usa ka sakop sa media nga giharas sa mga staff sa spa. Atong tawagon para maistorya, uban lugar tong labi katong kauban ninyo sa media na murag na haras. Na-istorya ko naman sab na willing sab siya nga mutunga sab siya sa pagpatawag. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa spa, lakip ang sakop sa media. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao. Kuman wala may tambong sa Kongreso, sa Senado na lang matud pa mutambong si Vice President Sara Duterte sa pagtuki sa 2025 budget sa iyang opisina. Dugang sa bise, dili siya mukanaog sa pwesto sanglit gibutaran siya sa milyon-milyong Pilipino. Ari ang report ni Argil Relator. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country, and that is what we did. We worked. Kana ang tubag ni Vice President Sara Duterte human gisulti sa usa ka kongresista nga kung dili na interesado ang bise sa iyang trabaho kay mamahimong pangayoon nga mukanaog na siya sa pwesto. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Una na gisaway sa mga kongresista si VP Sara tungod sa wala niini pagtambong sa Kongreso aron depensahan ang gipangayo nga budget sa OVP para sa tuig 2025. Kahinumdumang nagpadala og sulat ang bise sa komite nga ginabili na niya ang desisyon sa Kongreso labot sa proposed budget sa OVP. Sa maong adlaw, migula ang istorya nga anaa sa usa ka beach sa Calaguas Island ang bise samtang ginahulat siya sa Kongreso. Pagpaklaro karon ni VP Sara, miadto siya sa Calaguas Island apan sayo sila mihawa sa isla ug wala pay hearing ni adtong orasa. 32 was it na umalis ako doon sa Calaguas. Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho.
So at by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks. Sa Senado na lang matud pa siya motambong sa pagtuki sa 2025 budget proposal sa OVP. Apan dili na matud pa siya maglaom nga mabalik pa ang sobra katunga nga gitanggal sa komite sa Kamara sa ilang budget. Nagapangita lang matud pa ang mga kongresista og impormasyon aron makaduso og impeachment case batok kaniya. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Kabalo na matud pa si VP Sara sa utok sa ginaluto nga impeachment batok kaniya. Apan, wala pa niya kinihinganli kung kinsa. Dugang sa bise, siya ang ginahimong diversionary tactics. Nakikita niyo ba na meron silang landmark legislation? Wala. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao. Ginapangayuan pa og pahayag ang Kongreso, labot sa pahayag ni VP Sara. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mapalit karon sa Agdao Farmers Market Davao City ang mas barato nga bugas nga gikan sa nasod Indonesia ug local supply. Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao, ang maong bugas mapalit sa 42 pesos matag kilo. Mas barato kung intandi sa ubang commercial ug imported rice nga mapalit sa mga tindahan sa dakbayan sa Davao. Gawa sa imported rice nga barato, duna say local nga well-milled rice nga kapin 40 pesos ang matag kilo. Mapalit sa 42 pesos per kilo ang well-milled rice, local, broken rice nga 47 pesos, local rice sa 50 pesos per kilo. Banay-banay sa 53 pesos per kilo, premium V160 sa 56 pesos per kilo, Kohako sa 56 pesos per kilo, jasmine 58 pesos per kilo, organic rice 55 pesos per kilo, brown rice 60 pesos per kilo, red rice 67 pesos per kilo, black rice 85 pesos per kilo, samtang mapalit ang mais sa 47 pesos matag kilo. Nakatakdang inaguruhan na ugma ang gikonsiderang pinakataas nga tulay sa Mindanao nga mao ang Panguil Bay Bridge nga laumang tambungan ni President Ferdinand Marcos Jr. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Tangub City, Misamis Occidental. Efren. Sara, gilaraw nga dakong matabang sa mga probinsya sa Lanao del Norte ug Misamis Occidental ang pag-abli sa Panguil Bay Bridge nga gilang longest water-spanning bridge sa Mindanao nga nagakonekta sa duha ka probinsya. Anaa matud pa sa 3.77 kilometers ang gitas-on sa Panguil Bay Bridge. Mukonekta kini sa Tangub, Misamis Occidental ug tubod Lanao del Norte. Ang pagpatukod niini gipangunahan sa DPWH ug gigahinan og 7.3 billion pesos nga pondo. Gipaygayon ang groundbreaking niini niadtong tuig 2018 samtang bulan sa Pebrero tuig 2020 gisugdan ang construction. Lakip sa tumong sa pagpatukod sa tulay, mao ang maminosan ang travel time kung asa gikan sa kapin 2 ka oras, posible nga mahimo kini og sulod lang sa pipila ka minutos. Ugma adlaw nga Biyernes nakatakdang tambungan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inauguration ceremony sa maong proyekto dinhi mismo sa Panguil Bay Bridge. Gani excited na ang pipila ka mga residente dinhi sa Lanao sa pag-abli sa maong tulay. Excited. Kaya pa kaagi na ang tanan, magdili na magtuyok sa mukas. Ang tanan mga kuan, mga bahin ang biyahe sa mga kuan, dayuhan. Oh. Ano man? Ay para makagay ang mga kuan. Kagi mga kanyang taga-Tangub, Sara, human sa maong aktibidad tambungan sab sa presidente ang pagdeklara isip insurgency free sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental nga ipaygayon sa City of Tangub. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak. Pahimangno sa mga motorista nga mag-amping gayod sa pagmaneho. Kini human usa ka 58 anyos nga rider ang patay human dalatayan ang ulo ug ligid sa dump truck sa Davao City.
Sa investigasyon sa kapulisan, parehong gilatas sa duha ka mga sakyanan ang Davao-Cotabato Highway nga sakop sa barangay Pinugaw, Davao City, padulong sa barangay Inawayan nga direksyon alas 11:45 Miyerkules sa buntag. Anaa sa inner lane ang truck samtang anaa sa middle lane ang motorsiklo. Apan na sideswipe matud pa sa motor ang truck sa kakusog sa impact. Nalabay sa sementong dalan ang rider ug naligsan ang ulo ni ini sa ligid sa truck nga mo'y hinungdan sa hinanaling kamatayon sa rider. Ikustodiya na sa Turil Police ang 48 anyos nga truck driver nga magatubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Wala na kini mihatag og pahayag. Nagbahad karon ang grupong Transmission Piston Southern Mindanao Region nga maglusad og halapad nga lihok protesta kung dili sila paminawon sa gobyerno. Kini ko ipadayon gayud sa gobyerno ang pag-phase out sa tradisyonal nga pampublikong sakyanan. Gibutyag ni Larry Argilies ang tigpamaba sa Transmission Piston Southern Mindanao Region sa pagiginabi sa GMA Superradyo Davao nga walay konkretong solusyon ang gobyerno sa mga maapektuhang driver sa ipatuman nga Public Transport Modernization Project. Sumala nila nga sa syudad sa Davao, ubay-ubay sa mga driver ang mawadaan og panginabuhian kung madayon na ang pagpatuman sa high priority bus system sa syudad. Hinuon wala pa mahatag nga petsa o adlaw ang grupo sa lihok protesta. Kainumduman nga una nang gibarugan sa gobyerno ang pagpadayon sa POV Modernization Program sa nasod. Apan alang sa Davao City LGU, magdepende pa kini kung pondohan sa national government ang maong programa sunod tuig. Pipila ka mga dolphin ang nasiplatan sa kadagatan sa Samal Island. Samal LGU dunay pahinumdum sa publiko aron maprotektahan ug mapreserba ang marine biodiversity sa Samal Island. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sabi nyo guys. Extra special ang pag-unwind sa Malenyo ug bumbero nga si Ayan Ong sa kadagatan sa Ligid Dako, Barangay Balet, Samal Island nitong Martes sa buntag. Sumala kang Ayan, naanda na niya nga mag-fishing matag day off niya. Apan kini ang labing unang higayon nga aduna kini nakitaan nga dolphin sa iyang pag-fishing. Fishing sir kay na-experience na ko ang beauty sa gihimo sa Ginoo nga nature, and then fulfilling siya nga experience kay nakita na mo siya in actual. Sumala kang Junmark Miliana, Supervising Aquaculturist Cagro ug Head sa Coastal and Fisheries Resource Management Division kon CFRMD Samal Island. Wala pa sila masayod kung unsa nga species sa dolphin ang nasiplatan. Kasagaran matud pa nga dungan nga nagalangoy ang pod o grupo sa mga dolphin sa kadagatan aron mangita og pagkaon. Sumala pa nga ang ilang presensya nagapasabot nga healthy ang kadagatan sa Samal Island. Kung na sila sa Samal, ang indicator ana, dagan silang pagkaon na makaon sa area. That's why nagaadto yun sila, nagatambay sila sa maong lugar. Gani tungod kay nagkanamanam og nagkataas na ang ihap sa mga nagaadto nga turista sa isla ug sa nagabadayong konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Bridge Project nga maoy mas mopakusog pa sa turismo. Ana ang bahad sa mga basura nga posibleng makaapekto sa marine ecosystem sa isla. Gani, doon na mga lakang ang LGU aron maprotektahan ug mapreserba ang marine biodiversity sa isla. Natay gi-establish na orientation sa mga matag coastal barangay nga dapat dili nila ilabay ang ilang mga basura. Atong ilabay sa sakto nga labayanan. O ang mga Samalenyo, posible nga kaning mga dolphin nato, specifically kaniadto mga mananagat, dili nato ni sila hilabtan kay dili man ni sila mangunsa sa tao. Maong si Ayan, naningkamot pod nga mahimong ehemplo sa uban sa insakto nga paglabay og basura. Being disiplinado sir in terms of solid waste management sir and segregation sir. Para hopefully soon nga ma-experience nila ang among na-experience nga nakita ang actual sa dolphin. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kulang nga post-harvest facility sa gobyerno ang usa sa mga nakitang hinungdan sa kakulangon sa food security sa nasod. Kini ang gibutyag sa usa ka opisyal sa Department of Agriculture. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap.
Usa sa mga padayon nga ginatutukan sa Department of Agriculture ang pagkabot sa food security sa nasod ilabi na sa hisgutanan sa bugas, gulay ug karne. Sumala ni DA Undersecretary Roger Navarro nga magkinahanglan ang tibuok nasod og 38,000 metric tons sa bugas matag adlaw aron matubag ang pagpanginahanglanon sa mga Pilipino. Pasabot niini nga dapat adunay inventaryo nga 330,000 metric tons matag bulan. If you do not have that kind of volume, then we will have a problem for food security. This is the reason why we need post-harvest facility. Nasay ransab nga taas ang wastage percentage sa produktong gulay, mais, ingon man mga karne. Migula matud pa sa pagtuon sa World Bank nga ana-ana sa 18.2% sa tibuok ani sa sektor sa agrikultura ang mapaingon lang sa waste loss. Dugang pa sa opisyal nga anaa pa lang sa 18% ang natukod nga post-harvest facilities sa tibuok nasod. Usa ang anaa sa Talakag Bukidnon ug usa sa Cagayan de Oro City. For rice, for example, and corn, the wastage is 16.7% or 8%. You can just imagine, we have 20 million metric tons of production. If you're going to multiply the waste, we will not import anymore. Hinoon padayon kuno ang pagpaningkamot sa Department of Agriculture aron mabutangan og post-harvest facilities ang tanang identified location sa tibuok nasod. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Usa ka feed mill plant sa Bukidnon nga adunay state-of-the-art technology sa paghimo og feeds giablihan na. Ato'y balik si James Paulo Yap. Ladies and gentlemen, we will begin the ceremony. Formal na nga gibuksan ang ikaupat nga planta sa Venovo Philippines Incorporated. Usa ka kumpanya nga gahimo og feeds alang sa tanang klase sa mga hayop, sama na lang sa baboy, baka, ingon man sa iro ug iring. Ang Venovo nagagamit og European technology aron makamugna og epektibo og dekalidad nga feeds. Technology that fits very well the configuration of the country, the Philippines. We believe has already proven success in several countries in the past. Gihimuan jud ka sumala sa imong gusto. That is very good for us, no? And really, ang ako agyud nga na-appreciate is kanang og mingon sila nga ang iPhone is users friendly, mas kini gyud is customers friendly. Proud to say na sa ilang feeds maayo ang performance sa akong mga manok. When we do our formulation, the formulation is done like monthly, very often, depending on what raw materials come in or what we have, then we'll formulate. So we don't force the issue, we work with what we have to make sure yung qualities niya remain the same. Nagunang raw material sa paghimo sa feeds ang produktong mais, kasava ug lubi kinsa makita rasab sa probinsya sa Bukidnon ug mga kasikbit nga lugar. Busad akong tabang kini alang sa mga mag-uuma tungod aduna nay direct buyer ang ilang mga produkto. The message is that we should be able also to look for the farmers' welfare. The more important is that if the farmers is motivated to plant, then your business will grow. We can confidently say nga naagi tay stock, naagi tay ka-provide niyo dili magproblema ang inyong mga alaga. Gawas niini pipila sa mga residente sa palibot ang nakatrabaho sa maong planta. Anything that can be done to help the community to contribute that extra mile will be done. Besides the fact that we are strong believers that you help someone by giving them a mean or giving them a way to also to generate. So making them part as suppliers, making them part as stakeholders is part of it. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Gipildi sa JRU Heavy Bombers ug Letra Knights ang ilang nakaatbang nga Arellano Chiefs ug EAC Generals alang sa NCAA Season 100 Basketball Games kagahapon. Gamay ra ang biya sa JRU Heavy Bombers sa Arellano Chiefs aron makuha ang ilang ikaduhang daog sa score nga 92-89. Nagpaulan og puntos ang team captain nga si Joshua Giab nga dunay 18 points, 5 rebounds and 5 assists.
Samtang 2 ka puntos rasab ang biya sa Letra Knights dihang nakadaog batok sa EAC General sa score nga 75-73. Gani nahimo kining career game alang kang Kevin Santos nga dunay 17 points, 6 blocks ug 5 rebounds. Sa team standings, tig-upat na ang daog sa Benil Blazers, Perpetual Altas ug Letra Knights. Tagtulo ang daog sa San Beda Red Lions, LPU Pirates ug Mapua Cardinals. Samtang duhang daog sa EAC Generals, San Sebastian Golden Stags ug JRU Heavy Bombers. Ug usa pa lang ang daog sa Arellano Chiefs. Parehong tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 kung asa ugma September 27, magsangka ang Mapua Cardinals versus San Sebastian Golden Stags sa alas 12 sa udto ug LPU Pirates versus Benil Blazers sa 2:30 sa hapon ug makita sa Heart of Asia. Suportado sa mga grupo sa taxi driver sa Davao Region ang gilusad sa lokal nga kagamhanan, LTFRB 11 ug hingtungdang ahensya nga pagbutang og mga disiplinado stickers sa tanang taxi unit sa syudad. Sumala pa ni Ryan Sia, ang president sa Regional Taxi Operators Association Davao Region, atol sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao nga nakita sa grupo ang maayong tinguha sa programa batok abusadong taxi drivers, ilabi na dinhi sa Davao City. Apan ang hinaot ang grupo nga tan-awon sab ang paghatag og ganti sa mga maayong taxi driver sa syudad ug dili lang ang pagsilot sa pipila ka badlongong driver. Mga kapuso, 90 ka adlaw na lang una ang Pasko. O kanto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.